Caps Farming. Magandang umaga mga ka-farmers. Ngayon po ay pipitas tayo ng sitaw at saka po pepino. Habang si Noel po naman ay magi-spray. Ayan po si Noel. Spray po muna siya at maganda ang panahon para gumanda na lalo aring ating nasira ng bagyo. Kahit papano po ay nakarecover yung ating mga sitaw at saka pepino. Meron na po siyang abono, kalalagay lang po ni Noel. Ayan. Ayan po yung abono. Ayan po. So ayan po mga ka-farmers. Ito yung ating pinipitasang lugar. Ang ganda na ng ibabaw tingnan. At ang daming bulaklak ng mga sitaw at pipino. Ayan. Yan na po yun. Inuuna lang po natin pitasin ay pipino. Ayan. Ganon din po yung sili. Tuloy naman ang bunga niya. Ayan po. Kaya okay na okay po. Kaya lang po pag minsan ang intercropping ay natatalo po naman yung iba pagka na sukuba na ang ating ibang mga tanim ay medyo nahina po ang bunga ng iba nating mga tanim. Daming mga sitaw. So babalikan po natin mamaya yan para marami-rami po ngayon. Kasi natin itong mga sira siguro gawa ng daga ito, mga kain ng daga bago lang namumunga ang ating mga tanim na sayote. Daming bunga na rin sitaw. Pati yung kangkong natin nasira din ng bagyo po yan, pero tuloy ang panananga niya at makaka-recover. Okay. Yung mga puti-puti po yung napapansin dyan sa baba ay yun po yung bagong lagay na abono. Kaya okay. Habang naghihintay ako ng mga gulay na darating sa akin, ay andito po tayo muna sa ating taniman para po makita ko kung may mapipitas tayo bukas. So napakarami po ng mapipitas bukas. Sitaw po ang marami at saka po pipino. Yung iba pong mga sitaw ay ibinababa ko po yung medyo bata pa siya at nakasampit lang po siya para po siya ay ibaba yung mga bunga para po tuwid po sila. Yaw. Aba. Pwede na po. Dami. Aba. Tutuusin pwede na po siya ngayon. Kaya lang marami po tayong parating ngayon na gulay. Sitaw po ang parating natin. Nakakalibang po pag naandito na sa taniman. Parating po tayong labanos ngayon. Labanos at sitaw. So yun po yung parating natin. Hindi naman po tayo nawawala ng mga gulay na dadating. Kaya araw-araw mayroon tayong pinadadala sa pwesto sa Manila. Yan. Kahapon po pumitas tayo ng sayote. Ito po meron po tayong tanim na patola mga ka-farmer. At pagka malapit na siyang bumunga
ay yun, dire-diretso na po yan na harbisin natin ang patola, ang sayote. Dire-diretso po talaga kagaya nito. Tingnan nyo, napakalago po ng sili natin. Ito, siling panigang. Ito po yung dati nating pinipitasan pa. Ayan po ang bunga ng sayote, mga ka-farmers, nagbitin. Di napakaganda. Kaya libang na libang ako rito dahil nga po dyan sa mga nakikita kong bunga ng ating mga tanim kagaya niyan. Ang sili, dami pong bunga. Ayan, napapansin niyo po ba? Pati sayote, dikit-dikit ang bunga niya. Kaya lahat na po ng ating mga napipitas ay napeperahan na po natin. At may pang-upa po tayo kay Noel. Pati ang okra ko po ay marami na tayong pananim na okra. Ito, kaya mga natuyo na po yung iba. At pagka mainit na hinahayaan ko po muna siyang matuyo ng maayos para sa susunod po itatanim na natin itong okra. Ang okra natapos na po kasi medyo magulang na mga bunga niya. Kaya pinatutuyo na lang po natin yung iba nating mga okra para po may maatanim tayo. Yan, tapos na po kami mamitas ng pepino ni Noel. At yan namang ang kasunod. Sitaw naman po ang kasunod. Yan. 3 sako. Mas marami ngayon, gawa nung nakaraan parang dadalwa lang ka 80 kilos tayo nung nakaraan na rin. 7 pala yata. Oo. So kinukuha lang po natin yung malalaki para po hindi siya mahinog. Kailangan makuha po yung mga bunga. Unang bunga po na sili. Yun. So ito po yun. Unang bunga na sili. Ang gaganda ng bunga po. Yan. Kasi pag hindi nyo kinuha, mahihinog po. Pero ang dami pong bulaklak ng sili natin. Tingnan nyo ang mga ka-farmers, ang bulaklak ng ating mga pipino. Naninilaw. Ang dami. Itong ilang iras po na dito. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7 iras ay puro pipino at saka sa ilalim ay sili. So yung baba naman po simula doon sa papaya ay sitaw naman po at sili. So yun po yung isa sa naisipan ko na gawin ng pagtatanim intercropping. Yan. So tingnan nyo naman, tuloy ang bunga ng pipino at tuloy din naman ang bunga ng sili. Kahit medyo nasasakloban siya, pero pag namatay na po ang ating pipino ay sigurado kong gagandang maigi ang ating sili. Kagaya dun sa baba na sobrang lago ng ating mga sili. Sa susunod po na pitas ay madami po ang pipino kasi ang dami po naming iniiwan na mga maliliit pa na pipino. Kaya sa next na pitas ay sobrang dami ng pipino mapipitas. Ganon din po ang sitaw. So tama po yung mga nagko-comment sa akin na laban lang po yung pagkatapos po ng bagyo. Ang mga comment nila ay laban lang. So hindi tayo sumusuko para alagaan mabuti itong ating mga tanim dito. Ayan. Kita nyo naman ang ganti. Sobrang lago ang bulaklak ng mga ating pipino. Sobrang lago. Dami.
Kaya sa susunod sobrang dami po ng mapipitas natin. Yan ang pinaka blessing natin ngayon. Ayan, dami talaga. So kakatuwa pag ganito na po, at kahit papano ay nakakapitas tayo, nakakapag-ani at nakaibebenta po natin na maayos. So kahit papano ay bumabalik po yung ating mga nagastos, ang ating mga puhunan dito sa ating pagtatanim. Buti na nga lang po at lagi akong may kasama dito sa aking taniman. Yan po si Noel, at basta't may gagawin ay andyan siya. Kasi nga po ay kailangan kong tao na makakasama rito, kasi nga po ay hindi ko na ho kayang mag-spray. Yan, at tingnan nyo ang bunga ng pipino natin, nasa taas na siya. Kaya pati sitaw, grabe, dami bunga talaga po. Kaya sobrang nakakaaliw, nakakagana magtrabaho pag ganito. Di ho ba? Yeah, tanggal ang inyong mga stress. Tsaka po hindi aring wala akong kasama dito, dahil ang pagbubuhat, pagpapasan ay kailangan po, dahil siyempre ay mahina na ang inyong lingkod sa pagbubuhat, pero kaya pa naman. Kaya lang hindi po masyado mabigat yung dinadala ko, kaunti lang po para madala natin doon sa tinuran sa ating bodega. So pagkatapos ko pong mamitas ng sili ay bababa na tayo para tinurin itong ating napitas na sitaw, pipino. Ayan po yung pipino ni Randy. Ayan, pumitas po siya, at yun yung may boundary. Yun naman po yung akin napitas, isang karga. Ito, dalawang karga na. Ito sitaw naman, at may dumating tayong bisita, si Jade Umali. Anong pangalan? Jade Umali po. Jade Umali. Ayan, Trap King. siya po ay may dalang mga gamot na para daw po masubukan ng mga farmer dito sa barangay Ube. Ang may takil po natin ay pang wood. Lahat po ng klase ng wood ay kaya niyang puksain. Pagdating naman po sa takal, 10 to 20 ml lang kada sprayer. Mabibili niyo po siya sa Agri Supply ng mga halagang 12 hanggang 1250. So ito na po, metakil. Ang halaga po na rin ay 12 hanggang 1250 sa mga Agri Supply. 1250. Ayan. So mabisa daw po siya. So susubukan ko rin na bumili para may magamit ako para sa uod. Okay. Siya po ay blue level. Blue level na. Kaya maganda po siya. Bali systemic po siya, yung gamot na yan. May ilang hektara sarang taniman niyo pa ngayon dito? Hindi nakalawakan, siguro 2 hektar na lang. Dati 3 to 4 hektar ang akin. Ako, 3 hanggang 4 hektara yung inyo dati rin. May kaso matanda na. Hindi na kailangan magtrabaho ng malawak. Tama na yung ganda rin trabaho, pamimili ng mga gulay. Mga 2021 pa ho yun. Nung una ko kayo makausap dito, yung panahon nag-uulan. Record nyo rin noon, tanim nyo noon. Nagbawas na ako ng taniman. Gusto ko dito na lang sa tabing karsada kasi hindi na ako lalakad. Pagbaba ko dito, ayan na, taniman ko na. Kaya yun ang gusto ko. Kahapon na, andito lang si Darwin. Yung isang bumili rin ako. Darwin? Saan kumpanya po si Darwin? The Fertig Global. Fertig Global. Magandang umaga po mga ka-farmer. Ngayon po ay magsha-shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Estrella Marmito, kay Rina Patano, kay Jake Arceo, kay Herman Lombera,
Ganon din po kay Raymar Nepomuceno, kay Joe Edson Vlog, Mario Galit. Ganon din po kay Marlon Kiatchon and family. Shout out po sa Somatisa family diyan po sa Pasig. Sa mga bago at luma ko pong subscriber na patuloy na sumusuporta sa aking YouTube channel, maraming salamat po, at lagi din po kayo mag-iingat. God bless po sa inyo.